So yun. So dito tayo, nakikita natin yung si Matibag bilang isang tagapagtanggol ng ating estado versus itong si Baste bilang isang utak kriminal, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung testimony po ni NBI Director Matibag, Melvin Matibag, na masasabi natin mga kababayan na isang direct hit sa criminal mind ni Sara Duterte. Lalo nung mabanggit niya mga kababayan yung mga statements ni Baste na isa ring pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. So kung makikita natin yung banta sa ating Pangulo mula mismo sa pamilya Duterte, hindi lang mga kababayan mula kay Sara Duterte lang, maging mula kay Baste. So sa tapatang ito mga kababayan, sapat na ang mga ebidensya at legal na mga hakbang ni NBI Director Melvin Matibag upang hubaran ang kultura ng karahasan ni Baste Duterte at patunayan ang kanyang marahas na utak ay walang puwang sa isa pong sibilisadong republika. So ano yung legal na depensa, mga kababayan, ni Director Matibag laban sa krimen ni Baste? So yun po yung pagtukoy sa kriminal na pattern. Yung kwento niya tungkol sa Romanoff at ang ulo remarks ni Baste. Di ba sinabi ni Baste na walang iba na gusto sila, yung ulo lang ng ating Pangulong Bongbong. Ang ulo lang ni BBM. Na alala ninyo yung statement na yon, mga kababayan. So ginamit mga kababayan ni Matibag sa kanyang testimony ang serye ng pahayag ni Baste mula sa pagbanggit sa brutal na massacre sa pamilyang Romanoff hanggang sa linyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, yung ulo ni BBM. So sa batas mga kababayan, hindi pwedeng ihiwalay ang mga salita sa isa't isa. May mga ugnayan yan. Binigyang diin mga kababayan ni Matibag na ang pagbanggit ni Baste sa Romanoff ay ang konteksto nito at ang paghingi sa ulo ng Pangulo ang aksyon. So, pinatunayan po ni Matibag na ito ay isang serye ng kalkuladong pagbabanta at may matinding masamang intensyon or criminal intent. Hindi lang sa isang simpleng biro o bugso ng damdamin tulad ng gusto nilang palabasin mga kababayan. So ano yung kahalagahan nito? So ipinapakita nito na mataas ang legal na basihan ng National Bureau of Investigation sa pamumuno mga kababayan ni Director Matibag. May sapat na ebidensya upang kasuhan si Baste ng grave threats sa ilalim po ng revised penal code. So yun. So dito tayo nakikita natin yung si Matibag bilang isang tagapagtanggol ng ating estado versus itong si Baste bilang isang utak kriminal, mga kababayan. So ano yung information dito? Ang pampublikong pag-udyok ni Baste sa rally ng Rage Coalition gamit ang kwentong Romanoff at ang pagbabanta sa ulo ng ating Pangulo. Parang yung parehas yung magkapatid. Diba si Sara, ini-imagine niya na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. So nakikita natin yung criminal mind ng mga Duterte. Talagang violent. Yung mga plano po, ang mga krimen ay nangyayari mula sa pagpaplano. Una sa plano pa lang. Tapos yung execution siyempre. So pinalagan mga kababayan ni Matibag ang depensa ni Baste na ito ay free speech. Ayon kay Matibag, ang malayang pagpapahayag ay natatapos niya kapag ito ay nag-udyok na ng krimen. Correct.
Nang ikwento ni Baste ang pag-ubos sa mga Romanov at hinihingi ang ulo ng presidente sa harap ng maraming tao, lumampas siya sa linya at pumasok sa krimen ng inciting to sedition o panunulsol mga kababayan sa pag-aalsa. Yan ang punto ni Director Matibag. So ano yung importance nito mga kababayan? Sinalungat ni Matibag po ang maling katwiran ni Baste. Ipinapaalala nito sa publiko na ang batas ay may pangil laban sa mga politikong ginagamit po ang kanilang posisyon upang maghasik ng kaguluhan po sa ating lipunan. Ngayon, si Matibag bilang simbolo po ng kaayusan versus itong si Baste bilang simbolo naman ng karahasan na makikita natin sa kanyang mga pananalita. Pati sa itsura po, makikita natin. So ito yung magkaibang muka ng dalawang opisyal mga kababayan. Si Matibag na kalmado at nakabatay sa ebidensya sa korte. At si Baste na sumisigaw sa rally tungkol sa massacre, yung Romanov. At ang pagpugot sa ulo ng ating Pangulo. Yun ang binubuo niya sa kanyang isipan mga kababayan. So pinapakita dito ang kaibahan ng isang tunay na profesional at isang mapanganib na politiko mga kababayan. Si Matibag ay nagtatanggol sa hustisya at kapayapaan gamit ang mga legal na dokumento. Ngayon, sa kabilang banda naman po, itong si Baste ay nagpapakita ng ugaling kriminal. Makikita ninyo sa kanyang mga pahayag. Buhay sa kanyang isip ang kultura ng patayan at madugong kasaysayan tulad ng Romanov at saka yung EJK ng kanyang tatay. So ano yung kahalagaan nito mga kababayan? Ginigising nito ang publiko ng panig ni Matibag ang kumakatawan po sa isang sibilisadong bansa. Yung Pilipinas po. Habang si Baste ang nagnanais na ibalik ang bansa sa panahon ng dahas at takot, parang yung mga ancient civilization po ng mga barbaro. So makikita natin dito yung pagpapatupad ng hustisya versus itong pag-abuso sa kapangyarihan. So ano yung importanteng bagay dito na dapat nating malaman? Ang paninindigan mga kababayan ng NBI sa ilalim ni Matibag na imbestigahan si Baste kahit ito ay isang nakaupong mayor at anak ng dating Pangulo. Ginamit ng kampo ng mga Duterte ang naratibo na sila ay ginigipit o biktima ng politika. Palaging ganon ang nagiging depensa ng pamilya Duterte. Ngunit, pinalubog ito ng framing ni Matibag sa kanyang testimony mga kababayan na ang batas ay walang kinikilingan. Hindi porket Duterte ang apelyido mo at mayor ka ng Davao, may lisensya ka na para magbanta ng pagpatay tulad ng nangyari po sa Romanov. Masyadong entitled po. Kahit yung kanyang mga supporters, nakita ninyo si Robin Padilla, ini-emphasize niya na yung ini-impeach niya ninyo, ibinoto ng 32 million Filipinos. So ibig sabihin, pag binoto pala ng 32 million Filipinos, kahit may ginawang krimen, hindi pwedeng patalsikin, hindi pwedeng papanagutin. Yun ang kanilang mindset. Ganin din yung kanyang abogado because of popularity ratings na yung ating Pangulo 34%, si Sara 57%. So yun ang framing ng kanilang utak mga kababayan. Kasi popularan niya, pag popular pala, nakagawa ng krimen, wag na nating panagutin, palampasin na lang. May gano'n na ori ng mindset sila. So si Matibag mga kababayan, ang patunay na no one is above the law. Na yun man dapat ang sinusunod natin. So ano yung kahalagaan nito mga kababayan? Nabubura ang pabiktima na drama ni Baste dahil pinapakita ng NBI ng investigasyon ay tugon lamang sa kanyang sariling mga mararahas na salita. Correct. Gawa-gawa nila itong mga problemang kinakaharap nila. Sarili consequences ng kanilang mga
maling mga gawa, mga pananalita, mga pagbabanta. So nakita natin yung pagtatanggol sa Republika laban dito sa planadong destabilization. So ngayon, ang inala po ng NBI sa isang posibleng sabuatan o conspiracy dahil sa magkatulad na naratibo ni Baste at saka ni Sara Duterte ukol sa pagkuha at pagpugot sa ulo ng ating Pangulo. Si Sara, ini-imagine niyang pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Matindi, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, kung hindi natin ito, kung palalampasin natin ito, ito yung titingalain ng next generation. Kaya nagiging marahas po yung mga kabataan ngayon kasi nga po, natingala nila ito, natangad sabi dito sa amin. Nakita kasi viral siya sa media at ipinagtatanggol lang kanyang mga kakilala at kaibigan. Di ba? Siyempre, isipin ng mga bata, may kasabihan po tayo na sa mata ng mga bata, kahit na mali, ang sa mata ng bata ay tama. Kapag yun na ginagawa ng mga matatanda. Kung ano daw na ginagawa ng mga ma-rephrase natin. Kapag kung ano ang ginagawa ng mga matatanda, kahit na mali daw, sa mata ng bata ay tama. So that is a dangerous precedent, mga kababayan. So, sinangot-lungat ni Matibag, mga kababayan, ang pamilya Duterte dito. Nang pagdugtungin ni Matibag ang kwentong Romanov at yung ulo remarks ni Baste sa mga banta ni BP Sara, naging malinaw na sa publiko na hindi ito aksidente po. Ito ay tinitinglan bilang isang koordinadong atake o sabuatan upang pabagsakin ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong. Si Matibag ang tumatayong kalasag ng bansa laban sa banta ng kudeta at mula sa kampo po ni Baste at saka ni Sara. So, nilalagay nito si Matibag sa posisyon ng isang protektor ng demokrasya. Habang si Baste Duterte ay nailalagay sa posisyon ng isang destabilizer na naghahasik po ng rebellion. So nakikita natin at ng ating mga mamamayang Filipino yung criminal mind ni Baste Duterte. So ang pagbuwag sa depensang political speech at yung hyperbole na sinasabi nila. Ano yung mga argumento dito, mga kababayan? Ang pagtatangka ng kampo po ni Baste na ituring na isang ordinaryong political rhetoric o matatalinhagang salita lang daw ito, mga kababayan. Ang kanyang mga pahayag ay isang despiradong pag-iwas sa pananagutang kriminal. Kalintulad din ito ng sinabi ng defense ni Sara Duterte na free speech yung pagbabanta ni Sara. So free speech pala yun na sinabi ni Sara na nangontrata na siya. May kinausap na siyang tao para patayin yung ating Pangulo. Imagine that. Yan ang mga kababayan, palusot nila na malabong paniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Sa larangan, mga kababayan, ng batas at kriminal na psikolohiya, ang intensyon ng isang akusado, mens rea, ay hindi sinusuri ng hiwalay sa kanyang mga kilos po. Nang sadyang banggitin po ni Baste ang brutal na pag-utos ng pamilyang Romanov, sa pamilyang Romanov, itinatag niya ang isang malinaw at madugong president sa isip ng kanyang mga tagapakinig. Ito ay isang tahasang paganda upang bigyang matwid ang susunod niyang banta, ang pagkuha sa ulo ng ating Pangulo. So, nakikita ng mga tao dito ang criminal mindedness ng pamilya Duterte. Lalo na dito sa binitawang mga salita ni Baste. Ngayon, ito yung argumento dito, mga kababayan. Paano natin pagtitiwalaan ng isang opisyal ng gobyerno nang takbo ng utak ay nakadisenyo sa anarkiya po? Ang marahas na pag-iisip ni Baste ay hindi lamang usapin ng masamang bokabularyo po, kundi isang malinaw na banta
sa pambansang seguridad po. So kapag ang isang nakaupong alkalde ay nagpapakita ng labis na pagkahumaling sa mga makasaysayang pagpatay tulad po ng Romanov at ginagamit ito upang bantaan ang pinuno ng Estado tulad ng ating Pangulo, ito ay indikasyon ng isang kriminal na pag-iisip o criminal mind na handang lumabag sa atin pong saligang batas. Yun ang malinaw. So ito pong si Director Melvin Matibag ay hindi namumulitika tulad ng sinasabi nila. Pinipigilan niya ang isang seryosong banta ng rebelyon. Mula po sa isang taong may kapangyarihan ngunit may mapanganib at kriminal na kaisipan. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So sa tapatang ito, manindigan po tayo, mga kababayan. Manindigan tayo sa panig ng batas at sa panig ng nakikipaglaban para sa katahimikan ng ating bansa, si NBI Director Melvin Matibag. Kasi po, ang isang leader na may kriminal na kaisipan, uhaw sa ulo ng kapwa, tulad ni Baste, uhaw sa ulo ng ating Pangulong Bongbong, ay wala pong puwang sa isang sibilisadong society at mapayapang republika. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad po nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Ito yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.